O ano, may pagkain pa ba ba? Baka maubusan na naman ako. O konti na lang tayo. Meron pa. Kumain ka na. Ako lang babantay dito. Halika na, anak. O, kain na. Paano ba to, David? Ayaw kumain ni Elias. Magagalit ako, Elias, pag hindi ka kumain. Talaga bang Elias lang ang pangalan niyan? Wala na iba? Nag-umpisa ka na naman. Eh, sino bang pumili ng pangalan ng anak ko? Hindi ba si Tatang? Bakit? Maganda naman ah. At saka galing yan sa No Limitang Rizal. Pangalan ba yan eh? Ba't di nyo lang sunod sa pangalan ko yan? Joselito. O kaya kay Kuya David. Kay Kuya Ramon. Mabuti na lang hindi sinunod sa pangalan ni Tatang. Ang ganda-ganda ng pangalan ng anak ko. Tatawagin yung Macario. Elias na lang. Mas maganda Elias eh. Hindi ba Batang? Uy. Tapos na kayo kumain. Magbantay na kayo sa labas. Opo. Opo. Kaya na. Patulogin mo na yung bata, Luming. Halika na, anak. Ramon, Chito. Matulog na kayo. Magalakad natin bukas. Opo. Sige. Tuloy ang alis natin bukas, David. Maghahanap tayo ng ibang mapagtataguan. Delikado na nga ho tayo, Tatang. Aapat na lang natitira natin mga tauhan. Hindi na tulad nung araw. Hindi natin mabilang ang ating mga tagasunod. Maging sa mga baryo. Kaagapay natin ang pagmamalasakit ng mga maliliit. May kasalanan din kasi sa mga nangyari, Tatang. Masyado kayong nasilaw sa mga pangako ng mga doble karang politiko. Kayo ang inaalala ko. Ang iyong asawa at anak. Si Ramon at si Joselito. Ngayon ako nagsisisi sa desisyong kong isama kayo dito sa kampo. Hindi sana nangyari ito kung sinuportahan ko ang kandidatura ni Victor Suarez. Hindi niyo rin magagawa yan, Tatang. Hindi kaya ng konsensya niyo. Nasuportahan ng isang taong nagpapahiram ang mga liliit. Alam kong gaganti si Suarez. Yan ang asal niyan. Asal hayop. Laging gutom. Laging nakasakmal sa lalamunan ng mga taong mahihina. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Barrio Malupa? Isang babae nagpakamatay dahil sa kahayupan ng demonyong yan. Si Rosa ang tinutukoy ni Tatang David para makabayad sa utang ang mga magulang. Pinasok na katulong sa bahay ni Mr. Suarez. Nilapastangan ng pobre. Ginahasa. Dahil sa malaking kahihiyan, nagpatihulog sa bangin. Nagpakamatay. Tatandaan ko na. Hindi ba ikakasal na sana yung Rosang sa nobyo niya? Si Prado. Prado Espiritu. Walang nagawa ang kawawa. Dahil sa takot niyang baka isunod siya ni Suarez. Nagpunta siya sa bundok. Sumama siya sa pangkat ni Calusio.
Hindi lang si Mr. Suarez ang problema natin ngayon, Tatang. Pinutol na rin ni Alcalde Martin ang pakikipag-ugnayan sa atin. Nagkamali ka ng pagpili ng kandidato, Tatang. Kung hayop si Victor Suarez, mas traidor naman pala si Alcalde Martin. Yan ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Di ko alam na may lahi palang Judas ang anak ng... Eksakto yan. Wala ka pa yatang tiwala. Makakaasa kayo, Mr. Suarez. Nakasara mga bibig namin. Lalo na sana sigurong maganda. Kung hindi ko na makikita ang mga mukha niyong yan dito sa Santa Barbara. Pati huwan nino namin, Mr. Suarez. Hindi niyo na makikita. Sige na. Alam niyo na ang daan. Sige! Dali! Sige. Kunin niyo ang pera.
maubos ang buong pamilya. Sino kaya may kagagawa nito, Simon? Hindi mangyayari ito, Lucio, kundi ginamit ni Macario ang kanyang impluensya sa mga politiko. 2 taon ang pumapasok sa isip ko. Si Suarez, Alcalde Martin. Hindi malayo. 2 ganid na nag-aagawan sa kapangyarihan sa Santa Barbara. Dela, buhay pa yata ito, oh. Tatang! Buhay pa ho ito. Sige, buhatin. Baka pwede pang gamutin yan. Kanina pa namin kayo hinihintay, Mr. Suarez. Oh, Epe! Narito ka pala. Oh, Mayor, maswerte ka sa Epe mo. At ng oras, maasahan mo. May problema ba, Mayor? Epe, sabihin mo sa kanya. May kumalat na balita. Nakulang na isang bangkay. Ang binaba ng militar sa munisipyo ng San Rafael. Narinig mo? Nawawala ang bangkay ni David. Anak ng pangalan ni Macario Manapat. Paano kung nakaligtas yun? Paano kung buhay pa? Hindi ba problema yun, Victor? Meron pa tayong solusyon, Mayor. Hanapin. Patayin. Maliit pa si David. Ang dali ng kanyang ama sa bundok. Paano mo hanapin ang isang tao na hindi mo kilala ang mukha? Epe, ano nga ba ang pangalan ng pinakamatinik na informer dito sa atin? Cuevas po. Modesto Cuevas. Magandang umaga ho, Mr. Suarez. Kumusta ang buhay mo ngayon, Cuevas? Balita ko malakas daw ang dilensya mo ngayon. Malakas din, oh. Kaya lang mainit na ngayon, eh. Sabi ko nga kay Gomez, baka hindi ko na magawa yung pinagagawa nyo. Delikado na ngayon, eh. Lalo siguro magiging delikado ang buhay mo kapag hindi ka nakisama. Alam mo, marami akong koneksyon sa PC. At maaari din kitang itimbre sa mga taong labas. Kawawa mga asawa mo kapag nakita ang bangkay mo sa loob ng tubuhan. Kailan nyo kailangan ng impormasyon? Mag-report ka sa akin bukas ng umaga. Kapag may nangyari sa lakad mo, pepera ka. Masakit pa ba? Hindi, magaling-galing na. Mahusay din palang doktor si Tata Simon, ano? Marami talaga nalalaman ng matandang yon. Kung minsan nga, nanghuhula din siya eh. Inulaan din ba niya kung anong kapalaran naghihintay sa inyo rito? Hindi na kailangan. Pero hindi kami susuko. Ito na ang huli naming pagtatago. Mamamatay na kami dito. Bata ka pa, Fidela. Sinasayang mo lang ang buhay mo rito. Sa gubat naman talaga nakadestinong mamatay ang mga hayop, hindi ba?
David, dumito ka na lang. Sumama ka na sa amin. Sana nga. Para makabayad naman ako ng utang na loob sa inyo. Pero hindi nyo rin ako pakikinabangan. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman ang nangyari sa pamilya ko, Pitela. Sa mga oras na ito. Walang laman ang isip ko kung ding gagawin kong pagpatay kay Victor Suarez. Problema kaya ito, Simon. Dalaga si Fidela. Si David ay walang pananagutan sa buhay. Kilala ko anak mo. Bawat sabihin mo batas. Wala kang dapat ikatakot. Tulad din ng kanyang ama. Nakasubsob ang ulo sa kilusan. Walang bagay na hindi pwedeng sakripisyo. Kayo po pala, Mayor. Magandang gabi po. Senyorito mo, Andyan po sa loob. kalmadong-kalmado ka riyan. Para wala tayong problema. Kanina lang nag-report si Cuevas. Sinabi ko sa'yo matinig ang hayop na yun. Ano? Ano nakuha mong impormasyon? May nasagap siyang balita. Sa kampo ng magamang Lucio Pidela Cortero. May isang lalaki daw doon sugatan. Kanyang ginagamot. Si David? Hindi pa matiyak ni Cuevas. Pero, siniguro ba ng Cuevas na buhay pa ang pangkat ng mag-ama? Aktibo pa. Pero, unti-unti na naghihingalo ang kanilang puwersa. Paano? Kung duda ka sa loyalty ng mga pulis mo, bakit hindi ka humingi ng tulong sa militar? Ano? Ang ibig mong sabihin hindi mo ako tutulungan? Responsibilidad mo ito, Mayor. Noong panahon na nagsisigaw ka sa ibabaw ng itiblado, ipinangako mo sa mga tao na lilipulin mo lahat ng mga sorbebyo, tulad ng magamang Lucio Pidela. Alam ko. Pero si David, problema mo. Kung siya nga ang sugatang inalagaan ng mga rebelde, delikado ka, Victor. Eh, ikaw. Hindi ba ikaw tinulungan ng kanyang ama sa re-election mo? Ano ang ginanti mo? Initsapuera mo siya. Tapos na yon. Wala na yon. Hindi natin alam ngayon kung anong itsura ni David. Paano natin masisiguro ang pagpatay sa kanya? Madali. Sabihin natin sa mga bata, lipulin lahat at huwag magtira ng buhay. Bakit? Wala. Naalala ko lang mga nabasa ko sa Biblia. Ilala ko ang pagkatao mo, Mayor. Alam nga sa'yo maging religyoso. Nang malaman ni Herodes na may pinanganak na maghahari sa mundo, lahat ng mga batang bagong silang pinapatay. Kaya sila na lang. Tignan mo, David. Sa mata ng militar, lagas na ang mga dahon. Bali na rin ang mga sanga. Ang dating matatag na puno na tinanim ni Calusio, wala nang natira kundi ugat. Ilan na lamang ang pwede makipaglaban. Meron pa rin 4 na pwede pang asahan. Si Mianong, si Tomas, si Ambo, si Delio. Sino yung pinakabatang niya? Si Prado. Prado Spiritu. Matagal na rin siya rito. Pero hindi pa lakibo. Sa palagay ko, madali kayong magkakasundo. Bakit?
Dahil malaki rin ang galit niya kay Victor Suarez. Sino naman ang isang yan? Si Masong. Nabulabog yung ahas. Tinatanong ni David kung sino ka. Dito hindi na kami nakapamimili ng mga kasama. Kaya marami rito halangang kaluluwa. Mga pusakal na kriminal. Mga labas-pasok sa bilangguan hanggang pagsawaan ng asawa at anak. Ano ang magagawa ko? Sa akin nagsimula ang mala. Maaga nagalit sa akin ng Diyos. Dapat malaman niya. Pag may nagkamali, pag may sumama, may dahilan. Anong dahilan mo, Masong? Gutom. Dahil wala akong mapakain sa aking asawa at mga anak. Bakit? Dahil wala akong pinag-aralan. Ayaw naman nila akong bigyan ng disenteng trabaho. Ano ako, bali? Hahayaan ko na lang mamatay ako. Naglat ang mata. Kaya suko hanggang langit ang galit niya sa mayaman. Pati sa Diyos, Tato Simon. Bakit niyo pinababayaan ang mga mayayaman at pumibiga sa dugo ng mga tao na papalipid sa kanila? Nakahiga na sa salbi. Nabubundot pa sa yaman. Kilabutan ka, Masong. Nilalapit mo sarili mo sa impyerno. Nasa impyerno na tayo, Tata Simon. Matagal na tayong sinusunog dito! Anak ko! Halika na. Oo, malis na tayo rito.
Saan si Fidel at David? Saan ang bangkay ng ating anak? Simon, Naiwan sa kampong bangka ni Fidel, Lucio. sakit. Masakit isipin. Maruruming kamay ang maglilibing ng aking anak. Naiintindihan ko. Ang isipin mo ngayon, bibigyan ng Diyos ng katahimikan ng kaluluwa ng anak mo. Pati Diyos, nakalimot na. Hanggang kailan niya pahihintulutan ito? Araw-araw, pinapako tayo sa krus ng mga taong nasa kapangyarihan. Ikaw ang pinag-uusapan namin, David. Dapat siguro desisyonan mo na. Ang inaalok sa'yo ni Lucio. Kumporma naman kami lahat eh. Totoo, wala ka namang pamilya. Dito magkakaroon ka ng ama. Mga kapatid. Alam ko. Nung una pa sinabi ko na sa matanda. Wala akong kaalaman sa kilusang ito. Bakit? Sino bang meron? Ako rin wala ah. Pero simula na sumama sa grupong ito. Kahit pabaloktot, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ano kaya? Ngayong wala na siya. Itutuloy mo pa rin ba ang balak mong pagalis? Hindi importante ang desisyon ko, Tata Simon. Kailangan malaman ko kung sinong Judas na dapat managot. Sa pagkamatay ni Lucio at Fidel. Sa bayan, may isang taong nabubuhay sa pagbibenta ng impormasyon. Hanapin mo si Modesto Cuevas. Hayop ka. Sinong nag-utos sa'yo? Sino? Sinong nagpalit sa'yo?
Sino? Hindi ko alam. Sino? 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 Oh, ah. Putang ina mo, ililibing kita ng buhay dito pag hindi ka nagsalita. Alcalde, Martin. Wag! Hindi ako. Si Suarez. Si Victor Suarez. Sinungaling ka, alkalde. Mga pulis mo ang pumatay sa mag-amang Lucio at Pidela. Bakit? Sino ka? Anong malasakit mo sa mga kriminal na yon? Elias de la Cruz. Masyado kayong malupit sa mga abing inaabuso nyo sa inyong kapangyarihan. At ginantihan din ninyo ng kahayupan. Ang taong naglagay sa inyo sa pwesto. Sinong taong yon? Si Macario Manabat. Bubuhayin kita, alkalde. Pero tandaan mo mukhang to. Ito ang uusig sa inyo. Ang mga kamay nito. Ang pipiga sa kamandag ninyo ni Suarez. Para hindi kayo makalimot. Tiniyak ka pala ng Elias na yun na hindi mo siya makakalimutan. Tuwing haharap ka na sa salamin, maaalala mo ang kanyang kahayupan. Lintik lang walang ganti, Victor. Paano ka makakaganti sa isang taong malabo sa iyo ang pagkatako? Nasa sa iyo yan. Kung ayaw mo maputol, ang pakinabang mo sa aking kapangyarihan, kikilos ka. Mayor, hindi mo na ako dapat takutin pa. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko para sa iyo. Tata Simon! Ay, si David daw. Susundin ko ang desisyon ni Tata Simon na itaguyod ang pangkat na ito. Pero may pagbabago. Ang mga bata, ang mga matatanda, at ang may sakit, ang hindi makakasunod sa aking bagong patakaran,
ay pwede na umuwi sa kani-kanilang pamilya. Pipiliin ko ang may iwan. Alam ko na kung sino-sino yun. Kakalimutan niyo ang pangalan ni David. Ang kaharap niyo ngayon ay si Elias de la Cruz. Itinuturing nila tayong hayop. Ipalalasap natin sa kanila ang bangis ng isang hayop. Magugutom tayo, pero hindi tayo paalitin. Gagamit tayo ng lakas para mabuhay. Maliliis tayo ng landas. Hindi natin maiwasan yan. Dahil ang tao pag nagugutom, nasisira ang prinsipyo. Ayoko sana makialam, pero ang gusto mong gawin sa kilusan ay parang... Umalis na ang mga bata. Umalis na rin ang mga matatanda. Hindi pa ba kayo nag-aal sa balutan? Nakalimutan mo ba sabi ni Masong? Dito, meron kang mga kapatid. Meron kang ama. Ang gusto kong ama, yung hindi nakikialam. Talagang makikialam ako kung ang kilusan ay hindi makaraw. Hindi na tayo tao ngayon, Tata Simon. Hayop na tayo sa mata ng may kapangyarihan. Kaya galing hayop na rin. Papatay para mabuhay. Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Elias? Nasaan nga ba ang Diyos, Tata Simon? Nasa langit nga ba? Masyadong mataas. Mahirap abutin. Sa mga tulad mo, talagang mahirap. Pero malapit ang kanyang biyaya sa mga taong malilinis ang mga kamay. Sa mga pusakal na marunong maghugas ng kanilang kasalanan. Pangarap lang yan, Tata Simon. Ginagawang dahilan mga duwag na ayaw lumaban. Tama ka, Elias. Dito na lamang tayo sa lupa. Labanan ng malalakas at mahihina. Dito may pag-asa ka. Dito may pag-asa ka mag-hari. Huwag kang maniwala sa kanya, Elias. Walang kinikilalang Diyos ang ulupong na yan. Kung hindi kaya ng dibdib niyo, Tata Simon, pwede niyo na akong iwan. Hindi. Higit kailanman. Ngayon ako hindi dapat lumayo sa'yo. Ang sarap. Ay, ayun na rin. Paborito ko yung lechon. Ay, ako dito. O, dito na lang. Balik kayo, ha? Tabi kayo! Tabi! Sino kayo? Hindi naman kayo imbitado rito, ah. Joe! Guard!
Panatag kayo sa paglaman. Saan galing yan? Hindi ba sa pawis ng mga taong maghapon yung pinahihirapan sa bukid? Nasaan ang konsensya niyo? Nagpapakabundat kayo sa sarap. Samantalang mga taong inaalipin niyo. Hindi malaman kung saan kukunin ang kakainin nila sa araw-araw. Nagliliyab sa alahas ng inyong katawan. Pag namatay kayo, madadala niyo ba yun sa hukay? Paano kayo makakarating sa langit? Kung masyadong maraming pabigat ang inyong kaluluwa. Huwag kayong matakot. Walang mangyayari sa inyo. Tinatalbusan lang ni Elias ang halaman dinilig ng dugo ng mahihirap. Ginagatasan lang ang bakang nanginginain sa bakuran ng iba. Kulang ito. Bagay ba, Tata Simon? Uri yung binyagan rin ng anak, kinlagyo ng Diyos. Opo. Tatanggapan yung Diyos. Opo. Hindi ko gusto ito. Mabuti kaya wag na tayong tumuloy. Hindi na kayo nasanay. May nakaamoy siguro sa pagdating natin. Kaya lumikpit ang mga tao. Matapang ka lang. Dahil alam nyo nilalapas tanganin ng mga sundalo ang simbahan ito. Pero peligro pa rin lagay nyo. Paano kayo makalalabas dito? Elias de la Cruz? Ang barbaro. Hindi pa pala kumpleto ang kasamaang nababalitaan ko tungkol sa'yo. Hindi ka lang mabangis. Wala ka rin palang galang sa tahanan ng Diyos. Kung lalabas ka lang sana, Padre, makikita mo ang mga demonyo nagkalat sa harap ng iyong parokya. At kung tunay kang Kristiyano, bibigyan mo ako ng santuaryo dito.
Tingnan natin ang galing mo. Napapaligiran na kayo. Ang daga, Padre. Kapag nasusukol, gumagawa ng butas na malalabasan. Walang maaaring sisihin kung hindi ang iyong sarili. Kung hindi ka naging sakim. Kung hindi ka naging galit sa kapangyarihan. Dalawa na tayong asong gutom na nagagawan sa buto, Victor. Mali. Mas masiba ka. Kung hindi mo kinalaban sa ambisyon mo sa bayang ito, hindi sana naging patimonyo ang takbo ng buhay mo. Isa lang naman na naging tinik ko sa lalamunan eh. Ni hindi ko alam ang tunay na pagkatao ng Evita Puta. Nakita mo na? Paano ka magiging alkalde habang panahon kung may mabigat kang problema tulad ni Elias? Tulungan mo ako, Victor. Sobrang-sobrang lang kahihiyang idunudulot sa akin ang tulisang yon. Talaga? Isipin mo na lang. Alkalde ka. Binoto ka ng mga tiga rito. Pero ngayon, sa paningin nila, nagmumukha kang tae. Tutulungan pa rin kita. Hindi lang sa pagwasak sa pangkat ni Elias. Pati ang ambisyon mo maging alkalde panghabang panahon. Susuportahan ko. Marunong akong tumanawon ng utang na loob, Victor. Hanggat na sa aking kamay ang kapangyarihan. Ikaw, ang unang makikinabang. Sige, ikilos tayo. Ikaw ang bahala sa pondo. Ako ang bahala sa puwersa. Mabuti pa mga daga. May sariling lungga tayo. Kung saan nabuti ng gabi nung tayo natutulog. Kapiling ng mga ahas. Isang taong tulad mo walang direksyon sa buhay. Kasiyahan mo na rin na makasama sa mga hayop. Pero, hindi kasama mga niktik at lamok. Etche.
Kanina pa ako naghihintay, Tata Simon. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na yun? Madawag na gubat. Nagpupumilit kang makatakas. Pero wala kang madaanan. Dahil nakapaligid ang mga punong kahoy. Tulad ng mga reha sa bilangguan. Ay ang bata. Kasing laki siya ng aking anak. Madilim. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Si Ilyas na kaya yung Tata Simon. Maaring siya. Pero hindi natin matitiyak. Naghahanap ng katarungan ng aking anak, Tata Simon. Hindi. Ginagawa mo lamang dahilan yan para may pagpatuloy mo ang iyong kalupitan. Nung una pa, wala na kayong ginawa kundi subaybayan ang takbo ng isip ko. Lahat na lang ng bagay alam nyo. Pero ngayon, wala kayong masabi tungkol sa panaginip ko. Isa lang ay sinasaad ng panaginip mo, Ilyas. Yun ay babala ng pagkawasak ng iyong kapangyarihan sa inaharap. Mahal ko kayo, Tata Simon. Gusto niyo bang magalit ako sa inyo? Nagtanong ka, sinagot ko. Kung ayaw mo maniwala, tatahimik na ako. Ang bata. Anong ibig sabihin ng bata? Naghihintay ako, Tata Simon. Ito'y sarili kong hula. Pwede kang maniwala, pwedeng hindi. Isang musmus lang ang magpapasuko sa'yo. Siya ang susugpo sa iyong kabangisan. At siya ang magpapaluhod sa'yo sa kanyang paanan. Tasyo! Miguel! Punyeta! Hoy, hindi problema yan.
Masyado naman yung binubulok ang kwarta nyo. Hindi pa kayo kikilos hanggat hindi kayo nadidisgrasya. Magkano ito? 100,000 piso. Nagkabuabuloy kami lahat para sa aming proteksyon. Hindi lamang para sa inyong proteksyon. Ito magiging presyo para sa ulo ni Elias. Magaan, buitre. Parang kulang. Kulang ito. Wala rin maibigay ang amo ko. Masyadong malaki yung hinihingi niyo. Animal! Maawa ka, Bitre. Palayain mo na ako. Bubuhayin sana kita eh. Pero kuripot pala asawa mo. Ngayon, para makatulong ako sa pamilya mo, hindi na sila magbabayad ng libing. Dito na sila magtitiring ng kandila. Bitre! Wag! Wag! Halika. Ako pa. Lahat. Wala akong sabi. Sakay. Lumayas na tayo sa lugar na ito. Baka may dumating pa. Anong balita sa bayan? Maganda, buitre. 100,000 piso. Patong sa ulo ni Elias de la Cruz. Ang barbaro. Sinong magbabayad? Victor Suarez. Sayang. Di natin kilala mukha. Hindi problema. Masyadong matunog ang pangalan ng Elias na yan. Malaking halaga rin yung buitre. Mas mahalaga ang kayamanang naghihintay sa atin sa Santa Monica. May susunggaban tayong gataigdig na ginto. Sa kamay ng isang musmos. Matagal ka na rin dito. Pero hanggang ngayon, malabo pa rin sa amin ang takbo ng utak mo. Galing ako sa Barrio Malupa. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Tinanggap niyo ako rito dahil kulang kayo sa tauhan. Ano pa ba ang gusto mong malaman? Ang dahilan? Bata ka pa. Malaki pa ang pagkakataon mo sa buhay. Bakit mo sinasayang ang panahon mo rito? Kung sabihin sa'yo meron ng taong gustong patay, maniniwala ka ba? Sino? Huwag mo nang itanong. Baka makialam ka pa eh. Magkakaroon pa ako ng katulong sa pagpatay sa kanya. Naulit na naman, Tata Simon. Sabihin mo sa akin, katulad din ba ng dati? Madahog na kupat. Mga nakahalang na punong kahoy. Ang bata. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito, Tata Simon? Malapit na kayo magkita. Pero hindi na sa panaginip.
Kay Magnasi. Wala rin. Doon man yan. Halaguyan na. Aray ko, ay, Parang nilimas ang buong baryo. Pati yata ang mga hayop nagtakbuhan sa bukid nang maamoy ang pagdating ng barbaro. Meron na naman kayong ibig sabihin eh. Ba't di nyo pakdiretso yan? Nararamdaman mo na ba ang kapangyarihan? Nasisiyahan ka bang makita ang malaking pagkatakot sa'yo ng mga tao? Naragdagan na ba ang iyong pagkalalaki? Sinasabi ko na nga ba eh. Masong. Kaya pa yan, pare. Gulo-gulo mo! Hira ka pare! Kulang nga. Kulang nga. Sige, pare. Hira, pare. Natumba na yung isa. Saan galing? Yan sa kabilang ilog. Wala akong sabi dito, Elias. Tingnan mo. Bata. Virgin. Nakausap ko na magulang niya eh. Pahig naman eh. Tinakot niyo. May magagawa ba sila? Hawak natin buong baryo. Ano? Iwan na namin sa'yo. Balik niyo. Ano? Pag di niyo ako sinunod, babasagin ko yung mga mukha niyo. Ikaw talaga matanda ka. Masyado ka malisyoso. Dahil alam ko na gutom ang pagkalalaki ng barbaro. Nangangailangan ka. Pero natiis mo. Dahil kailangan pang magtiis. Kailangan ko pang maghintay. Pero oras na mapasa kamay ko ang kapangyarihan. Sinabi mo na yan, na ikaw ang maghahari sa mga mahihina. Talagang higit na nakakalasing ang kamandag ni Masong kaysa alak. Mga tagasunod mo, puntahan mo, naroon! Sinasalaula ang tahanan ng tunay na hari.
Ito pala si Elias eh. Sabi niya wala. Baka walang nakuha ang kumot. Inom na lang tayo, Elias. Salamat, Ilyas. Salamat. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagsalita kanina? Ano yan nasa kamay mo? Ano yan? Ha? Mundo? Anong ibig sabihin niya? Ikaw ang hawak sa daigdig? Paano magagawa yun? Kabata-bata mo eh. Hindi mo kaya. Ako kaya ko. Malakas ako. Ako lang ang maaaring umawak niya. Ako lang ang may lakas para makapaghari. Tandaan mo yan. Mga tauhan ni Buitre. Elias, ang simbolo.
Nasa silyas! Nandun ang 100,000 piso. Sa likod ng pinto. Kunin nyo. Buitre! O ano? Ano? Asan ang bangkay? Wala! Wala yung bangkay dito. Kitang-kita ko. Tinamaan ko siya. Paano mawawala ang bangkay? Imposible! Tayo na, Buitre. Baka may dumating pa. Buitre! Tanong! Ano sa palagay mo, Maso? May pag-asa pa kaya siyang mabuhay? May pag-asa pa? Sa dami ng tama niya. Maswerte pa siya pag inabot siya ng umaga.
Nakikita ko sa akin panaginip. Ikaw. Ay! Yan ba ang hawak sa daigdig? Ni hindi ka makatayo sa sarili mong paa? Tulungan mo ko, Ilyas. Kulin mo ang daigdig. Ibalik mo muli sa aking kamay. Tumayo ka. Akin na ang iyong kamay. Leche! Anong minamilagong pinagsasabi nyo? Kayo, matatanda na kayo, ipapaniwala pa kayo ron. Ang tao, pag hindi paros talaga, durugin mo man ang buto, patayo pa rin yun. Hoy, ako bata pa. Sa makatuwid, pwede pala ako maniwala sa mga milagro. Huwag, Prado. Kikitid ang utak mo. Hindi ba kanina, ipinakita ni Ilyas? Gumaling ang mga sugat niya. Nagkihingalo siya kagabi. Nabuhay pa! Hoy, hindi lang ang Panginoon nyo marunong gumawa ng himala. Sino ba talaga ang Diyos mo? Yung kamukha niya. Yung may lawit sa puwet. Maitim ang mga pakpak. Punta na tayo sa gira kung ano pa pinagtatalunan niyo eh. Ikaw, Tomas, sasama ka ba? Oo, bakit hindi? Siguro naman tutuparin ni Ilyas ang pangako niya. Na oras na mabawi natin ang simbolo, ay makakabalik na tayo sa ating pamilya. Sabi ni Tata Simon, bigyan tayo ng pagkakataon na mahalin tayo ng Diyos. Ano ba? Hintayin ba natin si Ilyas dito o pupuntahan natin sa simbahan? Huwag masong. Baka bumuka ang lupa. Baka umulan ng apoy. Binigyan mo ako ng panibagong buhay. Ngayon, pinapangako ko. Isinusumpa ko. Aharapin ko ang lahat ng uri ng kamatayan. May balik ko lang sa iyong kamay.
ang nawawala mong daigdig. Tandaan mo yan. Alam ko mapanganib ang gagawin mong paghahanap. Patnubayang kalawa ng Santo Niño.
Kung sa'yo milagro na naman yan, swerte lang yan. Oh, halika, dito tayo. Totoo pala ang sabi na nambot niya nung. Naguguluhan nga ako sa mga nangyayari sa akin, Tata Simon. Ano? Pinagpapala ka, Ilyas. Iisa lamang ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Sinusubaybayan ng Santo Niño ang mga ikinikilos mo dahil sa pangakong ibabalik mo sa kanyang kamay ang daigdig. Ilyas, nagbago na ba isip mo? Kailangan ko ang simbolong ito, Tata Simon. Hindi ko pa pwedeng ibalik. Alam mo, Elias, kung ako ikaw, talagang hindi ko babalik yan. Alam nating lahat kung gaano kalaking kayamanan yan. Isara mo ang bunganga ng masong. Humanap ka ng demonyong makakausap mo. Hindi ko na kailangang hulaan pa